Ang dispiradong nanay sa katahimikan ng Diyos. Ito yung nakita natin sa Ebanghelyo. Ang isang babaeng Kananea, isang hindi Israelita, ay lumapit kay Jesus upang iligtas mula sa demonyo. Pero anong sabi ni Jesus? Ako ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kasi ito yung dating pagkaunawa. Yun ang sabi niya doon sa babae. Pero nanikluhod yung babaeng Kananea. At sabi nga ay ipinahayag ni Jesus na alin kanyang paghahalin tulad sa mga anak at sa mga tupa. Medyo may kaakibat na kung tawagin natin ay pambubuli. Pero anong nakita natin sa babae? Nandun pa rin yung kanyang pananalig. Anong sabi niya? Kahit mumulang ay nanahulog sa hapag ng mga anak. Kaya anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus ay napakalaki ng iyong pananalig. Kasi bakit ka naman? Kahit na sa gitna ng unang katahimikan ng Diyos, kuminsan sa ating mga panalangin, makikita natin na sa gitna ng ating pangangailangan ay walang sinasagot ng Diyos. Bahagi yun. Pero sabi nga katulad ng paanyaya ng babae na hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong pagkato. Kaya anong sabi niya? Kahit mumulang, anong pinapamanig? Na sapat na yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya inaalis na ibigay sa mga Israelita yung talagang pagkain. At kung tingnan nga po natin, kahit na inalintulan sa aso, bahagi yung kumisang kapag sabi nga natin ay parang iniinsulto, pero ano yung nakita natin sa katatayuan ng babae, lalong lumalim yung kanyang kababaan ng loob at yung kanyang pananampalataya. Doon ipinapakita natin kahit mumulang ay sapat na para gumaling ang kanyang anak na inaalihan ng demonyo. At kung tutusin din po, ito rin yung pinanggalingan ng tinatawag natin na yung ating 25 cents, kahit mumulang, basta pahayag ay patungo rin hanggang langit. So ito yung paanyaya na pinapahayag sa atin, magkaroon tayo ng pananampalataya na kahit lang yung mumo na ibinibigay ng Diyos ay kaya nito na magpalago. So ito yung ginamit din ng pondo ng Pinoy. Pero hindi lang tungkol sa paanyaya. Kung talagang makita natin yung kadakilaan ng Diyos at yung pagkilala sa kanyang kapangyarihan, na ito ay sasapat na sa atin, sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Ganon ang kanyang pagkakilala kay Jesus, na makita natin na nawa ay magpatibay ng ating pagtugon sa ating mga panalangin. So ano yung ating hamon? Una ay patuloy tayong kumatok
kahit na hindi tayo kuminsan pinapansin, tayo nananalig-nalig na may nais na ipahayag si Jesus para sa atin. Nawa kahit na ito ay parang sa tingin natin ay tayo ay iniisnab ng Diyos, ay lalong magpalalim ng ating pananampalataya. Kasi kahit na yung ating panalangin in itself ay isang pamamaraan na alin. Sabi nga natin kaano man ito may ituturing na hindi tayo pinapansin. Kung ito man ay very humbling, huwag tayong mag-alala. Magtiwala tayo sa Diyos na yung kagustuhan ng Diyos ay mayroong patutunguhan, at doon tayo higit na magtiwala. Hindi lamang sa ating sariling kakayanan, may plano ang Diyos sa atin. At yung plano na ito ay lumago tayo sa pananampalataya, hindi lamang para maibigay yung ating hinihiling. Pareho yun. Pero kung ito sino ay, sabi nga kuminsan, mas binibigay ng Diyos yung ating hinihiling at kung tubusin talaga, kung ano talaga yung ating kailangan. Pero yun ang una. Pangalawa, ay makita natin yung paanyaya ng alin na sabi nga po natin dito ay yung ugnayan natin sa bawat isa na sabi nga natin ay huwag tayong maging exclusivist. Kung minsan ang paanyaya natin ay tayo lang, hindi, no? Tayo na niyahan ng po may kapal. Kaya nga yung ating pananampalataya, tawag natin, ialin natin simbahan ay Catholic, universal, na binigyan ng Diyos. Itong babae na ito, kahit na ito ay hindi isang Hudyo, no? Hindi ito kabilang sa tinatawag nating nawawalang tupa ng bayang Israel, na yung ating Diyos ay Diyos na para sa lahat. At sana po ay tayo ay maging mga mukha, no, ng Diyos na makita ng iba na yung kanilang pananalig at kanilang pagtugon kahit namumula ay magbibigay ng tunay na pagliligtas sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya bahagi yun, idulog natin sa Diyos. Sabi nga natin ay kahit mumula,